Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay the unfaithful declaration of faith. Ang hindi tapat na pananampalataya, mga ginigiliw. Umpisahan po nating himay-himayin ang hiwaga ng salita ng Panginoon sa umagang ito sa isang tagpo na kung saan ito yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, mga ginigiliw. The triumphant entry of Jesus Christ in Jerusalem, na kung saan hindi lang libong tao ang nakakita ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, kundi milyong tao ang nakakita at nagbunyi, ang nagbigay ng kanilang parangal sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, mga ginigiliw. Bakit sinasabi ko pong milyon? Dahil meron pong ginugunita ang mga Israelita sa panahon na ito yung Passover. Na kung saan ito, ginugunita po nila yung kanilang paglabas sa Ehipto, mga ginigiliw. Kung kaya't libo-libo, milyong tao ang nagkakatipon sa lugar na iyon, sa panahon na iyon, mga ginigiliw. Kaya't marami po ang nakakita sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng templo ng Jerusalem, mga ginigiliw. Kung bakit ko po binigyan ng tema, mga ginigiliw, sa pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito na the unfaithful declaration of faith, yung hindi tapat na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Dahil makikita po natin dito sa mga taong ito na yung mga nagtaas mismo ng kanilang mga palmera, no? Kumuha sila ng mga palmera, inilatag nila ang kanilang mga balabal sa daanan ng ating Panginoong Jesucristo habang siya ay pumapasok sa Jerusalem. Ito ay pagbibigay pugay, ito ay pagbibigay ng parangal, pagkilala sa hari ng Israel, mga ginigiliw. Yun ang ibig sabihin ng palmera. Kumuha sila ng mga dahon, yung mga pinakadulo ng halaman, yun ang kinuha nila at yun ang kanilang iwinawagayway habang ang ating Panginoong Jesucristo ay papasok sa Jerusalem. Ito ay pagkilala ng kanyang pagiging Mesaya, mga ginigiliw. Napakaraming tao. Dinedeklara nila ang kanilang pagpupuri, ang kanilang pagsamba, ang kanilang pananampalataya sa hari ng Israel, mga ginigiliw. Pero pagkatapos lamang ng mga ilang araw lamang ang nakakalipas, mga ginigiliw. Makikita natin dito na sobrang fickle-minded ang mga taong ito. Yung mga Israelitang ito na pinili ng Diyos. Pabago-bago ang isip nila. Di ba? Imagine that. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Sila ang saksi ng Diyos. Nakita nila kung paano hinati ng Diyos ang dagat at sila ay dumaan sa kalagitnaan ng dagat. Di ba? Nakita nila. Naranasan nila yung init nung nagbigay ng Panginoon ng haligi, ng apoy, upang maibsan ang lamig na nararamdaman nila sa ilang.
Yung sumusubaybay sa kanila yung ulap, mga ginigiliw, para hindi nila maranasan ang init ng araw. Yun ang mga kapangyarihan na naranasan ng mga Israelitang ito. Hindi napudpod ang kanilang mga sandalyas, hindi nasira ang kanilang mga damit sa loob ng 40 taon. Hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ganun pa rin ang pag-uugali ng mga taong ito, mga ginigiliw. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Binuhay niya ang isang tao na nabubulok. Diba? He is already in the state of decomposition. Binuhay niya, binigyan niya ng buhay. Diba? Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling ang mga ketongin. Pero, despite sa mga himala na ito, na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, pabago-bago pa rin ang isip ng mga Israelitang ito, mga ginigiliw. Kaya pagkatapos lamang ng mga ilang araw, anong ginawa ng mga Israelitang ito, mga ginigiliw? Ang kanilang pagbubunyi, ang kanilang deklarasyon ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, Hosanna in the highest, napalitan ngayon ng ipako yan sa krus, mga ginigiliw. Ito yung mga mahigit 5,000 tao na nakaranas ng himala ng Diyos, yung nakakain ng libreng tinapay, yung nakakita ng himala ng Diyos, mga ginigiliw. Pero pagkatapos lamang ng ilang araw, mga ginigiliw, anong ginawa ng mga taong ito? Hindi na Hosanna in the highest ang kanilang sinasabi, kundi ipako yan sa krus. Ipako yan sa krus, mga ginigiliw. Kaya ganun din po tayo kung minsan, mga ginigiliw. Ganun din po tayo, pabago-bago tayo ng isip. Kung may mga problema na pinagdadaanan tayo, there are circumstances in our life, nawawalan na tayo ng pag-asa. Tumatalikod na tayo, kumakaripas na tayo ng takbo. Di ba? Ipinapako na naman natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tumatalikod na tayo sa ating mga pananampalataya, mga ginigiliw. Opo. Kaya napakahirap bumalik sa Panginoon hanggat hindi buo ang puso mo na magsisi at lumuhod sa harapan ng Panginoon. Hindi ko po ipinagyayabang ang pananampalataya ko sa Panginoon. Kahit pinakamaliit na kasulok-sulukan ng aking puso, magsasampung taon na po ang nakakalipas. Wala sa bokabularyo ko na tumalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang hangarin ng puso naming mag-asawa na maglingkod sa Kanya. Napagdaanan namin na walang-wala, pero hindi yun ang naging dahilan para lumamig na rin ang pananampalataya namin sa Panginoon. May mga pagkakataon na wala nang makain. Ang tanging pag-asa na lamang ay utang para makaahon ng konti. Pero hindi iyon ang naging dahilan para manghina kami sa pananampalataya po namin sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya, alam nyo, kung bakit sinasabi ito sa atin ng Panginoon, mga ginigiliw, yung unfaithful declaration of faith, walang silbi na sinasabi natin na may pananampalataya tayo. Pero yung pananampalataya na yun, hindi naman nagtratrabaho. Yung mga salita na meron sa atin, hindi naman nagtratrabaho sa buhay natin, mga ginigiliw. Opo.
Walang silbi, mga ginigiliw. No? Ang mga ginagawa natin na ito, kung hindi naman nagtratrabaho yung salita sa pamumuhay natin, hindi natin sinasabuhay yung mga napapag-aralan natin araw-araw sa ating pamumuhay, mga ginigiliw. Mas mabuti na lamang sana na hindi natin nakilalang Panginoon. Baka sakaling magkaroon pa tayo ng pag-asa na maligtas dahil hindi nga natin alam ang salita ng Panginoon. Mga ginigiliw. Yun ang sinasabi niya sa Romans 2. Di ba? Na maliligtas lang ang isang tao kung hindi niya kilala ang Panginoon sa pamamagitan ng gawa at sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Mga ginigiliw. Kaya ngayon ang katanungan sa akin noon kung natatandaan nyo, di ba? Paano kung hindi ipinako ang ating Panginoong Jesucristo, may pag-asa ba tayong maliligtas? Meron. Hindi na tayo maliligtas sa paraan ng pananampalataya, kundi maliligtas na tayo sa pamamagitan ng mabubuting gawa at sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan. Yung magpapakita lang ng Panginoong Jesucristo, ipakita niyo yung katangian ng Diyos, di ba? Kasi nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ipinakita niya yung ehemplo ng pagka-Diyos sa Kanya, the attributes of God, yung beatitudes, yung pag-uugali ng Diyos, ipinamalas niya, ipinakita niya kung paano magpakumbaba, hinugasan niya yung paan ng kanyang malagad. Yun ang katangian ng Diyos. Mga ginigiliw. Pero pagkatapos nun, bigla na lang na-rapture. Di ba? Hindi na siya dumaan sa cross. Maliligtas tayo, pero maliligtas na tayo hindi na dahil sa pananampalataya, kundi maliligtas na tayo sa gawa at pagsunod sa kautusan, sa 10 kautusan, mga ginigiliw. Di ba? Oo. Kaya nga dito, makikita natin yung mga sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Di ba? Kaya walang silbi yung deklarasyon natin, yung pananampalataya natin kung hindi natin ito binibigyan ng buhay. Di ba? Opo, kaya nga yung sinabi ng asawa ko, ang tanging nakakaalam ng pag-uugali ng isang tao ay walang iba kundi ang pamilya mo. Yung asawa mo, sinong nakakalam ng pag-uugali niya? Yung asawa mo rin, kasi sila ang kasama mo sa loob ng bahay. Di ba? Opo. Kaya ito, nagbibigay sa atin ngayon ng Panginoon ng isang sitwasyon, mga ginigiliw, na dapat nating isabuhay ang mga salitang ito na sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Mga ginigiliw. Walang silbi, kumakanta tayo dito, nagba-Bible study tayo, pero makasarili naman tayo. Sarili lang natin ang iniisip natin, hindi tayo naging sensitive sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi natin nakikita yung kapwa natin na meron na palang nagugutom. Hindi natin nakikita yung kapwa natin na meron palang silang pinagdadaanan, mga ginigiliw. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya po dito sa Mateo 21, nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Ulibo. Inutusan ni Jesus ang 2 sa kanyang malagad, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita nyo kagad doon ang isang babaeng asno na nakatali.
kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo yon at dalhin sa akin. Kapag may magtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan yon ng Panginoon at ibigay niya agad ang mga yon sa inyo. Kaya sabi niya dito, lumakad ang mga lagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Kung babasahin natin ito sa Exodus 23:40, yun ang ginagawa ng mga Israelita nung unang panahon. Kumukuha sila ng mga dahon, yung mga palmera, yun ang iwinawagayway nila pag sila ay nagkakaroon ng pista sa Israel bilang parangal sa Diyos. Kaya ganito rin ang ginagawa ng mga tao ngayon dito, na nandito ngayon mga ginigiliw. Iwinawagayway nila yung kanilang mga palmera, mga ginigiliw. Pero ang tanong ko mga ginigiliw, nagwawagayway tayo ng palmera, di ba? Winawagayway natin yung palmera. Inuuwi pa natin pang alis ng demonyo. Sabi natin, nilalagay natin sa pintuan ng bahay, di ba? Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Yung pagkilala mo ng kanyang pagkahari, yung pagkilala mo, yung pananampalataya mo sa kanya, yun ang ibig sabihin na pagwagayway ng palmera. Kaya nga binigyan ko ng tema, the unfaithful faith, di ba? Declaration of faith. Dinedeklara natin, nagwawagayway tayo ng palmera, pero yung pananampalataya naman natin, hindi naman umaakma sa mga salita, sa buhay ng isang Kristiyano, mga ginigiliw. Di ba? Walang silbi yung mga deklarasyon natin na ito. Hindi tapat yung pananampalataya natin sa Panginoon kung hindi natin sinasabuhay ang kanyang salita, mga ginigiliw. Katulad lang tayo sa mga Israelita, pabago-bago ang isip. Opo. Hanggang ngayon, oo, hindi ko alam kung hanggang saan ang pasensya ng Diyos sa kanyang bayan. Alam nyo, sa bayang Israel, halos wala pang 5% ang kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos, mga ginigiliw. Pero pansamantala lamang yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hanggang dumating yung takdang oras, takdang bilang ng maliligtas, yun ang pagbabalik ng Panginoon. Darating yung panahon ng bansang Israel, kikilalanin din nila ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, mga ginigiliw. Kaya napapansin nyo yung mga, kung mapapanood nyo sa mga YouTube, alam nyo ang ginagawa ng mga Israelita ngayon, pupunta sila sa pader, akala nila doon ang Diyos, gumaganon sila. Gumaganon sila sa pader. No? Kaya nga, kung narinig nyo yung sinare ko sa salita ng Panginoon, di ba? Yung kaharian ng Diyos. Ang alam nila na kaharian ng Diyos nasa pader. Kasi ang alam nila, doon susulpot ang Diyos. Di ko alam kung ano yung doktrina nila na ganon. Na yung kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Na ang iniwan na kaharian ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang kanyang salita. Nandito ang kaharian ng Diyos na hinahanap ng tao. Opo. Ito ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo na kaharian niya sa atin ngayon, mga ginigiliw. Kaya kung gusto mong makilala ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, gusto mo siyang makausap, gusto mong magkaroon ng relasyon sa Kanya, nandito ang Kanyang kaharian, mga ginigiliw. Kaya't araw-arawin natin. Inuulit ko na naman, 10 taon na, hindi pa ako nag-absent kahit isang araw na nagbasa ng salita ng Panginoon. Wala pa. Opo. Oo, kahit talagang hindi ko inabsenan ng nagbasa, inaraw-araw ko ito, mga ginigiliw. Oo, naging bahagi na ng buhay ko ito. Kaya nga, nag-uusap kami ni Ace, siguro, Pastor, pag hindi mo na nabasa ng isang araw yan, para ka nang nagkasala ng nakapatay, sabi niya.
talagang yun na siguro yung pinakamalaking kasalanan na nagawa ko sa Diyos pag hindi ko nabasa ito ng isang araw. Kaya paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon kung hindi naman natin binabasa ang kanyang salita? Paano natin sasabihin na may faith tayo kung ang pinapaniwalaan lang natin ay yung nakikita nating bagay, di ba? Yun ang sinasabi niya sa Corinthians, for we walk by faith, not by sight. Sabi niya, hindi kami lumalakad, hindi dahil sa aming nakikita, kundi dahil sa aming nakikita, kundi dahil sa hindi nakikita na bagay. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng faith, mga ginigiliw. Opo. Kaya, dito na ako magtatapos, no? Alam nyo yung mga taong nagdeklara ng kanilang pananampalataya, nasaan sila nung hinuli nila ang ating Panginoong Hesukristo? Wala man lang tumayo para ipaglaban yung karapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Opo. Nakipagkwan din si Nicodemus kasi nakilala na niya kung anong ibig sabihin ng ipanganak muli. Di ba? Dapat bago natin husgahan ng isang tao, dapat dadaan muna sa ganito, trial. Sinasabi na niya. Kasi alam na niya yung katotohanan Pero nasaan yung mga 5,000 tao na nagsasabi na Hosanna in the highest? Nasaan na sila? Wala man lang tumayo upang ipaglaban yung karapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ni Duterte, di ba? Imagine that, no? Milyong tao ang nagkakatipon, nagrarally sila, ipinaglalaban nila ang dating presidente ng Pilipinas. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, when He is on trial, wala man lang tumayo para ipaglaban ang karapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang kasalanan yan. Diba? Walang kasalanan. Para sabihin sana nila sa korte ng Sanhedrin na walang kasalanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nagsisi si Judas Alam niyo kung bakit nagsisi si Judas? Alam niyo kung hindi nagsisi si Judas, lumalabas na walang katotohanan kay Jesus. Ibig sabihin, hindi siya totoong Diyos. Ibig sabihin, si Judas ang totoo. Di ba? Kaya nga ibinalik niya yung pera Ibinalik niya, nagkasala ko. Ibinenta ko ang dugo ng isang tao na walang kasalanan. Sabi niya, iyon ay isang pagpapakumbaba. Iyon ay pagkilala ng ating Panginoong Hesukristo na sa Kanya ang katotohanan, mga ginigiliw. Opo. Hindi ko alam kung naligtas si Judas. Pero, para sa akin, no? Nung binigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng tinapay, the Last Supper, di ba? Binigyan pa rin niya ng tinapay si Judas. Oo. Pwede lang naman sana niya, Judas, alis ka na bili ka ng pagkain natin. Kasi yun yung Last Supper Bili ka ng pagkain natin. Sinabi niya sana para hindi siya makibahagi sa Last Supper. Kasi napakahalaga po yung Last Supper na yan. Yung communion na yan. Ibig sabihin, pag tinanggap mo yung tinapay na yon, yun ang tinapay ng buhay. Yun ay sumisimbolo sa katawan at buhay ng ating Panginoong Hesukristo na kapag tinanggap mo yung tinapay na yon, ibig sabihin, tinatanggap mo ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Imagine that, ipinagkanulunan ni Judas, pero binigyan pa rin niya ng tinapay na nagbibigay buhay. Tanggapin mo, Judas, ang pagkain na ito ang pagkain na nagbibigay buhay. Tayo rin, di ba? Kahit tinatanggap natin yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay buhay sa atin, pinagkakanulo pa rin natin sa Kanya, di ba? Ipinagkakanulo pa rin natin siya, di ba? Hindi lang si Judas. Kung bakit pinapabasa, ulitin ko naman, kung bakit pinapabasa ng Panginoon yung Judas na yan sa'yo,
Baka hinuhudas mo na si Jesus. Maraming paraan ng paghuhudas. Maraming paraan. Yung pagsisinungaling natin, panloloko natin, pagmumura natin, yung patuloy nating paggawa ng kasalanan, umaayon tayo sa kasalanan na ginagawa ng kapwa natin, lahat hinuhudas natin ng Panginoong Jesucristo, yung pagmamahal natin sa kayamanan ng mundo, na mas top priority na natin yung kayamanan kaysa Diyos sa buhay natin. Yun na isang klase ng paghuhudas. Kung ipinapabasa ng Panginoon yan, magalak ka. Hudas ako, Panginoon, patawarin mo ko. Huwag mong piliin yung puro sasabihin mo, wow, praise God. Pero Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Puro yun na. Ay, Jeremiah 29:11 naman. Pag Judas ang pinag-usapan, ay kumpare ko yan. Siguro si ganito yan. Kasi may pagkabandido yon. Hindi yan. Para sa'yo yan. Ikaw ang nagbabasa eh. Hindi pwedeng sabihin ng Panginoon yan na para sa kapwa mo. Diba? Kaya, ipinapabasa ng ating Panginoong Jesucristo ang mga salitang ito ng ating Panginoon upang mapag-aralan po natin yung buhay natin. Diba? Opo. Makita natin yung mga pagkakamali na nagagawa po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Oo. Kaya walang silbi yung deklarasyon natin ng pananampalataya natin. Yung pagwawagayway natin ng mga palmera na yan. Pero hindi naman umaakma yung pamumuhay natin sa ginagawa natin sa salita ng Panginoon, mga ginigiling. At hindi na natin kailangan ng palmera. Ang palmera, pagbibigay ng parangal sa Diyos. Paano mo pararangalan ng Panginoon? Wala naman dyan. Pararangalan mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Diba? Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 4:24, 23:24, diba? Subalit ngayon na nga, dumating na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sabi niya, ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa John 4:24, dumating na ang tamang pagsamba sa Diyos sa pamamagitan sa Kanya, mga ginigiliw, na si Jesus, na siya ang katotohanan, na siya ang Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw. Apo. Kaya dapat nating sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya nga nagkatawang tao ang kanyang Espiritu para sasambahin natin siya dahil nasa kanya ang katotohanan ng Diyos. Yun ang sinasabi niya sa Colossians 1:15. He is the image of the invisible God. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya huwag na kayong kukuha ng mga palmera, baka masira pa yung mga nyog. Sayang, pag namatay yung nyog, wala na. Diba? Namatay yan. Pinipili pa naman nila yung pinakamurdong, yung pinakadulo. Paano kung namatay yun, nagbunga ng marami, di wala nang akyatin ng anak nyo? Oo, basahin natin ang salita ng Panginoon. Yun ang kabanalan, mga ginigiliw. Yun ang pagkilala sa pagka-Diyos ng Diyos. Pag binabasa mo, sumusunod ka sa salita ng Panginoon, yun ang ibig sabihin ng pananampalataya at pagkilala ng pagkahari ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Walang silbi, nagwawagayway ka, tapos nagmumura ka rin. Pagkakamali ng kapwa, nagtitismis ka, nagmamarites ka, walang silbi. Di ba? So yun lamang, I hope you are being inspired and encouraged sa salita ito ng Panginoon. God bless everyone.